our Lord. Kaya ang mensahe po sa umagang ito is about living under God's Lordship. Siya po ang hari. Siya po yung Lord. Siya po yung nangunguna sa ating buhay, sa ating simbahan, at sa buong daigdig. Tayo po ay 25 years and counting. Kaya muli, happy anniversary. Yan, purihin natin Panginoong Diyos. Siya po ang ating Panginoon ng 25 years and counting sa church na ito at sa ating buhay. Ako po ay masaya nung malaman ko na imagine from the start ng church planting sa lugar na ito hanggang sa ngayon, meron pong naging members noon pa hanggang sa ngayon for 25 years. Yung ibang mga nag-umpisa, lumipat sa iba or nawala na, pero purihin ang Panginoong Diyos sa mga nananatili for 25 years and counting sa church na ito. Purihin din ang Panginoon sa buhay ng mga nag-contribute at naging successful po ang ating anniversary last Sunday. Salamat sa contributions ng bawat isa. Maliit, malaki, o whatever. Nakita natin yung ating pagkakaisa, pagtutulungan, kasi birthday nating lahat po. Birthday ng church natin. Kaya palapakan natin ang Panginoon for the success ng ating anniversary last Sunday. And we pray na magpapatuloy ang paghahari ng Panginoong Diyos sa ating simbahan. At magpatuloy na kilalanin natin ang Panginoong Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now, yung message natin is based on Genesis chapter 2:16 hanggang 17. At ito po yung tanong natin. What does God's first command teach us about living under His Lordship? Marami pong mga commands ang Panginoon sa Bible. May 10 commandments, may iba pang mga commandments. Pero yung first command na binigay ng Panginoong Diyos, ano kaya ang lesson na pwede nating mapulot patungkol sa pagiging Panginoon or Lord ng ating Diyos? Una, basahin po natin sa next na slide. Sabay-sabay nating basahin. God's command reveals His gift of freedom. Okay, under God's Lordship, there is freedom. Siya po yung Diyos na naghahari sa lahat, nagkokontrol, pero nung likhain niya ang kanyang mga nilalang, kasama sa binigay niya yung freedom. Yung mga anghel, binigyan din ng freedom. Kaya tingnan nyo, pwedeng magrebelde si Satanas, si Lucifer. Kasi may freedom. Freedom to obey or not to obey. Ganon din po sa tao. Tingnan po natin yung passage natin. Genesis chapter 2:16 to 17. Kung nababasa po natin, basahin natin ng sabay-sabay. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Okay, dyan muna tayo sa verse 16. So, sa verse 16, ang utos ng Panginoong Diyos ay malaya kayong kumain. You are free to eat from any tree in the garden. Okay? So, dito sa utos na ito, meron kaagad gift of freedom na binigay ng Panginoong Diyos. Malaya silang kumain sa mga puno doon sa garden. Now, ang implication niyan sa next na slide ay hindi po robot ang tao. Okay? We are not robots. Ang robot, wala silang sariling desisyon. Wala silang sariling will. Okay? Merong nagko-control na computer or machine. Hindi po ganon nilalang ng Diyos ang tao. Pwede niyang gawin na ganon ang tao. Kaya niya. Ang tao nga kayang gumawa ng robot eh. Kaya rin ng Diyos na gumawa ng robot kung gusto niya. Pero isa sa best na gift na binigay ng Diyos sa tao
is the gift of freedom. Meron tayong freedom. God's commands flow from His benevolence and generosity. Siya po ay generous, mapagmahal, mabuti, benevolent. Okay. Kaya binigay niya isa sa pinaka-the best na gift sa tao ay yung freedom. Sa James 1:17, sabi dito, basahin natin ng sabay-sabay, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So lahat ng mabuti at perfect na gift ay galing sa Ama. So kahit yung gift ng freedom, we have to recognize na ito ay galing sa Panginoong Diyos. You are free to eat. So may freedom doon. Okay. Kasama dito sa utos is we are free to enjoy the blessings of life. The blessings of God. Kasi sabi dito sa passage natin, you are free to eat. Right? To eat from any tree in the garden. So, yung gift ng pagkain, meron silang freedom to eat. Kung halimbawa, gusto nilang kumain ng apple, maya-maya gusto nilang kumain ng banana, saging, gusto nilang kumain naman ng suha. Okay, meron silang freedom na i-enjoy lahat ng mga blessings na nandun sa garden except sa isa na pinagbabawal. Pero makita natin yung blessings na binibigay ng Panginoong Diyos. They are free to eat. Okay? To enjoy. Dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 sa New Testament, makita rin natin yung concept ng enjoying the blessings of God. Basahin natin ng sabay-sabay. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So nakita natin in the Old Testament, sina Adan at Eva, God has prepared the fruits, ang daming bunga for them to enjoy. Okay? Pero may boundary, may limit. Maraming blessings din ang Panginoong Diyos na binibigay sa atin for us to enjoy. Okay? Minsan fried chicken, minsan naman pork. Yung iba naman ay pinaghalong adobo at chicken kasama na itlog. Okay? So, pwede yun. We can enjoy pagkain. Yung damit, we can enjoy this blessing. Yung church building na binigay ng Panginoon, yung aircon na binigay ng Panginoong Diyos. Okay. Kaso nga lang minsan, pag malamig, yung bang ang sarap matulog, Oo. Nakasimba na tayo, nakatulog pa. Pero these are God's blessings. Even yung sa mag-asawa, yung sex is also a blessing. Okay? Pero may boundary sa mag-asawa. So lahat, makikita natin mamaya yung may boundary itong freedom na binigay ng Panginoong Diyos. But we are given gifts mula sa Panginoong Diyos for us to enjoy. Ang Panginoon natin ay hindi siya KJ. He has given us freedom and He has given us the blessings of life for us to enjoy. Okay. Tingnan po natin yung next na point natin. Basahin natin sabay-sabay. God's command reveals the risk of rebellion. Okay. So under God's lordship, there is freedom, pero even in disobeying God. Kaya may risk na rebellion. Kasi pwede nating hindi sundin ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Pero there is consequence. May consequence. May masamang consequence if we disobey or we rebel against the word of the Lord.
Tingnan natin sa passage natin sa Genesis chapter 2, 16 to 17. Tingnan natin yung 17. So yung 16, there is the command, you are free to eat from any tree in the garden. Ang limit ng Panginoon, verse 17, yung boundary. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Okay? So may boundary, may limit yung freedom na binigay ng Panginoong Diyos. Ang dami-daming pwedeng kainin dyan, na-i-enjoy. Pero may limit. Yung ito, wag ninyong pakialaman. Okay? Wag ninyong kainin. Pero nakita din natin dito yung possible na rebellion dahil may limit, may freedom. Kung ano pa yung pinagbabawal, minsan yun ang gusto. Okay. Yun yung nangyari po mga kapatid, kina Adan at saka kay Eva. Under God's lordship, may freedom. Under God's lordship, may risk na yung freedom na ito ay magamit para magrebelde sa Panginoong Diyos. At yun ang ginawa ng mga unang ninuno natin, si Adan at saka si Eva. Okay, sa next na slide, dyan po yung Taal volcano. Dyan tinapon yung mga sabungero, no? 108. Okay, and then meron pang ibang mga tinapon doon na hindi kasama sa sabungeros. Dito, ilang tawilis inalis muna sa Taal Lake para sa conservation. Okay. Kakatuwa yung tawilis din doon, yun pala, ito pala dati yung lake kasama ng dagat nung araw. Yung mga isda pwedeng makalabas dyan, pwedeng makapasok. Pero may time na sumagubog yung bulkan at naharang yung lake. So, over the time, years and years, dahil sa ulan, sa mga galing sa tabang na ilog, nawala na yung alat ng Taal. Okay, naging lake na siya. Dati salt water, nakapasok yung mga sardines. Ngayon na naging hindi na salt water, naging tawilis na yung sardines. So hindi ka itong nangyari sa Pilipinas, parang dito lang to sa Tagaytay yung may tawag tawilis. Okay. Ang lake na ito ay may boundary. Okay. Dati connected sa dagat, pero ngayon hindi na, closed na. Yung mga tawilis, malaya sila na lumalangoy. Pero hanggang doon lang sa boundary. Okay, napakalaya nila, di ba? Walang problema, malaya sila. Pero meron silang limit. Hanggang dito ka lang. Hindi kayo pwedeng pumunta sa dagat kasi closed. Closed na. Hindi na kayo pwedeng bumalik sa dating salt water. Dito na lang kayo sa tabang. Free sila na gumagalaw-galaw. May freedom sila, pero may boundary. Yun po yung freedom natin na binigay ng Diyos. Free sila na lumangoy-langoy, pero pag sabihin nila na, okay, lilipad kami. Hindi sila free na lumipad. Naintindihan natin yung freedom. May limitasyon. So yun po, yung freedom na binigay ng Panginoong Diyos sa tao. It's a gift, pero may limitasyon. Ang may absolute freedom ay ang Panginoong Diyos. Meron siyang absolute na freedom na walang boundary. Right? Na kung anong gusto niya, ayon sa kanyang nature, kaya niyang gawin. Pero tayo,
para tayong isda, para tayong tawilis, malaya, pero may boundary. Pag violate natin yung boundary, maapektuhan tayo, mapapasama tayo. Halimbawa, pwede akong tumalon mula dito hanggang dyan at hindi ako masugatan. Pero pag tatalon ako kaya sa bubong, pagkatapos, okay, kung 3 floors or 4th floor, tatalon ako, masasaktan ako, mamamatay ako. Kasi na-violate ko yung limit. So yun yung freedom. If you violate yung boundary, merong consequence. At ganun po ang nangyari kina Adan at saka ni Eva. Sa next na slide, ito ay isang illustration, isang Russian na skate dancer, skate presenter. Ang galing skate. Mananalo sana siya kasi ang galing-galing niya. Ang problem, before yung mga finals, na-discover na meron siyang iniinom na bawal. Tinetake niya yung gamot ng kanyang lolo na may substance. Yung nagbibigay ng energy, nagbibigay ng lakas. Okay, so dahil doon na meron siyang iniinom, na-question yung kanyang integrity hanggang sa hindi na siya mabigyan ng medal, hindi na siya manalo. Dahil meron siyang violate sa rule ng mga atleta. Sayang. Dito sa pag-violate ni Adan at saka ni Eva, merong nagtukso sa kanila. Ang pangalan niya ay si Satanas. Dito sa chapter 3 verse 1, ito po yung ginagawa ni Satanas para tuksuin ang tao hanggang ngayon. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. So yung serpent na ito, sa Revelation, tinatawag na si Satan. Okay? He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" Okay. Ano ba yung utos ng Panginoon? You are free to eat yung mga fruit, yung mga tree, fruit of the trees sa garden, except sa isa lang. Pero, ito yung ginagawa ni Satan. Dinadagdagan niya, kino-question niya. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Tinitwist niya. Yung binabago niya. And kino-question niya yung salita ng Panginoong Diyos. So, kung minsan natutukso tayo na questionin ang salita ng Diyos, kung ito ay totoo o hindi, tinutukso na tayo ng kaaway. Okay. Meron na siyang nilalagay sa isip natin na hindi na tayo maniwala sa sinabi ng Panginoong Diyos. But lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos ay para sa ating ikabubuti pag sumusunod tayo. Pero pag hindi, sasama natin. Parang yung magulang natin na mabait sila sa atin, mahal tayo, nagbibigay sila ng mga habilin, mga words. At kung sumusunod tayo para sa ating ikabubuti. Pero pag sumusuway tayo, mapapahamak tayo. Ang tempt kina Adan at saka Eva ay si Satanas. Ito pa yung sinabi niya. The serpent, sa next na slide, the serpent said to the woman, "You surely will not die. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Okay. So si Satanas, kinontradict niya
yung salita ng Panginoong Diyos. Okay, kinontra niya. So, hindi lang kino-question yung salita ng Diyos, pero kinokontra niya ang salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, you will surely die. Kaya nga tingnan ninyo, namamatay ang tao. Pero sabi ni Satanas, you surely will not die. Kinokontra ni Satanas. And then, meron pa siyang yung bang way to attract, yung parang nililigawan niya si Eva ng mabulaklak na mga salita. Ang sabi niya, and you will be like God. Okay? You will be like God. So, nandun yung hangarin niya na maging katulad ng Diyos. Actually, yan ang isip, yan ang ginawa ni Lucifer. Gusto niyang umupo sa trono ng Diyos at even lampasan ng Diyos. Kaya siya ay nagrebelde. At yun din ang sinasabi niya dito kina Adan at kay Eva dito, you will be like God, knowing good and evil. So kinokontra ni Satanas yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang nangyari, nagkasala si Adan at saka si Eva. Sa Romans 5:12, ito po ang nangyari. Basahin natin sabay-sabay. Through one man, Adam, sin entered the world, and death through sin. And thus death spread to all men, because all sinned. So, dahil sa kay Adan na nagkasala, pumasok yung kasalanan sa mundo. Okay. And then, lahat ay makasalanan. Ang tawag natin dyan ay original sin. Na kay Adan tayo. Noon, lahat ng kanyang offsprings nandoon sa kanya. Nung bumoto si Adan to rebel against God, lahat ng lalabas sa kanya, makasalanan din. So, yun yung nangyari po kay Adan. Pwede nating i-explain pa ng tinatawag natin na representative government. Okay, tingnan natin sa next na slide. System in which people elect delegates to conduct government. Si Adan ay representative ng humanity. Anuman ang kanyang desisyon sa time na yon, yun na yung desisyon din ng lahat ng lalabas sa kanya. So, representative. Dito sa church natin, meron tayong system na representative government. Ine-elect natin ang ating elders to represent yung ating mga members. Ganito po yung system natin. Ako, bilang isang pastor, ordained pastor ng Presbyterian Church of the Philippines, hindi po ako member ng Emmanuel Christian Church. Member ako sa tinatawag na group of pastors, yung presbytery. Doon ako member. Kayo, member kayo dito. Pero paano nagkakaroon ng leaders ang Emmanuel Christian Church? Nag-e-elect tayo at nag-ordain tayo ng elders. So, last Sunday, praise the Lord, at nadagdagan po ng elder ang church natin. Si Elder Carlito Mabanes ay nadagdag bilang elder ng Emmanuel Christian Church. Kasama niya si Elder Ador at saka si Elder Rick. Ang system po natin is kung may 25 members, dapat may isang representative sa 25 na members. Kung merong 50 members, ilan ang elders dapat? 2. Kung may 75 na members, ilan ang elders? 3. So more than 75 tayo,
pwede na tayong magkaroon ng 3 elders representing the members. Ngayon, pag nagmi-meeting ang mga elders, kasama yung pastor, ang tawag natin dyan session. And then, uma-attend sa presbytery, okay, sa grupo ng mga pastors, and then, ka-meeting yung mga elders. Kung ano yung mga decision doon, decision din ng mga members. Naintindihan po natin. Okay. Ang Presbyterian system ng government ay inadapt ng Government of America. Yung government, kaya meron silang representative, mga congressman. Yung system ng government ng Amerika, kasi it was founded by Christians, maraming Presbyterians in those days, inadapt din ng government sa Pilipinas. Kaya meron tayong representative government sa Pilipinas. Binoboto natin ang mga congressman. Ang mga congressman na ito, ire-represent nila tayo doon sa Congress. Kung anong desisyon nila, desisyon din natin. Okay, so yun po yung tinatawag na representative system of government. At si Adan, nung siya ay bumoto na hindi sundin ng Diyos kundi magrebelde, yun na rin ang boto ng humanity. Kaya nang galing kay Adan yung original sin, lahat ng lumabas sa kanya makasalanan, nagrebelde rin sa Panginoong Diyos. Kaya minsan kahit na maliit na bata, 2 years old, 1 year old, pero sinasabi, uy, ang angel ko, angel, pero makikita nyo, rebelde rin yan eh. Okay. Minsan nagsisinungaling din yan. Sinong nagturo sa kanya? Meron tinatawag na original sin galing kay Adan. Inherited po yan. At yun lahat, meron tayo. Pero purihin ang Panginoong Diyos. Kahit na disobedient yung tao, sina Adan at Eva, at tayo rin, gumawa pa rin ang Panginoong Diyos ng kaparaanan. Through Christ, we are restored to that life. Okay, punta tayo sa next na slide. Sa isang slide pa. Yan, okay. To live under God's Lordship is to walk in His freedom and trust His boundaries. Kaso nga lang yung ginawa ni Adan at ni Eva, hindi sila sumunod, nagrebelde sila, pero gumawa ang Diyos ng paraan. Si Jesus Christ, sa pamamagitan niya, we are restored to that life na may freedom. Freedom to obey God. Sa Romans 5:17, basahin po natin ng sabay-sabay. For if by one man's offense that reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So, dahil sa isang kasalanan ni Adan, okay, nagkaroon ng kamatayan sa mundo. Pero dahil kay Jesus Christ, dahil sa Kanya, meron tayong grace and the gift of righteousness. Dahil kay Kristo. Sa 5:19 of Romans 5, basahin natin yung next na slide, sabay-sabay. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Okay. Ito naman ang nangyari ngayon. Kung kay Adan, kumalat yung kasalanan, pagdating ni Jesus Christ, siya yung nakasunod sa utos ng Diyos. Hindi kinaya ni Adan at ni Eva. Hindi nila kinaya. Pero kinaya ni Jesus Christ. Kinaya niyang sumunod. At dahil sumunod siya, pwede tayong maligtas na naniniwala kay Hesukristo.
Of course, yung mga hindi naniniwala, hindi kasama, pero yung lahat ng naniniwala sa ginawa ni Jesus Christ, makakamtan nila yung true freedom, yung salvation, yung pagkilala kay sa Diyos bilang Panginoon, bilang Lord. Sa next na slide, makita po natin, kumakalat sa social media, at very interesting kasi maraming nagsasabi, I believe in God. Okay. Pero sabi ni James, si Satanas nga also believe in God eh. Nanginginig pa nga eh. Pero yung belief na hinihingi ng Panginoong Diyos, yung kasamang obedience, yung naniniwala ka at ikaw ay susunod. Okay? Kaso nga lang kukunti. Okay? Yung totoong naniniwala, sinisikap nilang sumunod sa Diyos. Amen ho ba? Sa kanyang mga salita. Na ayaw nating magrebelde kasi nagrebelde si Adan at ni Eva. Ngayon, nagre-rebelde rin tayo, pero tutulungan tayo ni Lord na hindi tayo magrebelde. Gusto nating sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ang gagawin natin? Kasi usually gusto nating sumunod. Pero dahil minsan mahina tayo, hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Okay. Minsan, sabi ng Panginoon, sa binasa natin kanina, yung honor the Sabbath. Pero minsan, ayaw nating sumimba. Okay, anong gagawin natin? Sa next na slide, go back to the cross. To go forward. Halimbawa, may sinasabi ang Panginoong Diyos sa kanyang salita. Okay. Yung Ten Commandments, okay, mga ganon. Pero minsan nagsisinungaling tayo. Mama, nandyan po yung nagsisingil ng utang. Sabihin mo, wala ako dito. Okay. Kahit nandyan, nagsisinungaling, ano? Okay. Ano pa? May maraming mga nagagawa tayo. Kahit sabihin natin na minsan, mga Christians tayo. Minsan, ang hirap sumunod sa pinapagawa ng Panginoong Diyos. Okay, pag magbibigay tayo ng offering, minsan kamay natin nandito, pero yung puso natin ay ayaw. Okay, dapat kasama yon, cheerful tayo na pagbibigay. Okay, ano ang gagawin natin? Always go back to the cross. Ang ibig sabihin nun, hihingi tayo ng tawad. Lord, patawad. Pero, after that, sasabihin din natin, Lord, tulungan po ninyo ako para sumunod ako sa inyo. Can you say amen to that? Para makasunod tayo, kailangan natin yung tulong ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ngayon, magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. Ito po, nakahanda. Celebration of the Lord's Supper. Ano ba ang implikasyon ng Lord's Supper? Marami pong implikasyon, pero ito po ang sabihin ko na some implications. Una, Jesus is our nourishment. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Okay. Kung ang bread nagno-nourish para tayo ay mabuhay, ang nourishment natin ay si Jesus Christ. So, hindi lang siya nagbibigay ng, okay, freedom to eat yung mga fruit. Binibigay niya yung sarili niya. Binibigay niya yung sarili niya bilang nourishment natin. Nung sinabi niya, this is my body, eat it. Siya yung nourishment natin. Jesus is our sustenance. Okay, connected doon. And then, Jesus is our strength. Siya yung ating kalakasan. Katulad ng sinabi ko kanina, mahina tayo, hindi natin kayang sumunod. Magiging katulad tayo ni Adan at ni Eva. Pero kung hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, ng kalakasan sa Panginoong Diyos, kakayanin natin. Can we say amen to that? He is our strength. Much more
He is our satisfaction. Siya yung nagsasatisfy sa atin. Siya yung ating kasiyahan. He is our joy. Hindi lang siya nagbibigay ng joy sa atin dahil may pagkain tayo, dahil may kaibigan tayo, may pamilya tayo. Hindi po. Siya mismo ang ating joy. Siya mismo yung ating satisfaction. Inawit natin kanina, Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Walang makakasatisfy talaga sa atin maliban kay Jesus Christ. Pansinin nyo yung mga mayayaman sa mundo, gusto pa nilang yumaman. Okay. Yung halos kanila na yung isang isla, gusto naman nila yung isla sa buwan or isla kung saan. Okay. Now there's nothing in this world that could ever satisfy kundi si Jesus Christ. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Hallelujah. Siya po yung nagbibigay satisfaction sa atin. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Saan pa tayo pupunta? Tinanong ni Jesus Christ si mga disciples, nag-alisan yung iba, kayo aalis din ba kayo? Sabi ni Pedro, hindi po. Saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. So not turning back. The cross before me, the world behind me. Not turning back, not turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need